Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat na makakapanood ng aking vlog. Narito na naman tayo at magpapalit na naman tayo ng bedsheet guys. Ayan, inaano na natin yung blanket ng yung comforter. Papalitan natin ng bagong damit, charot. Papalitan natin ng cover kasi once a week ay nagpapalit ako ng cover at nilalabahan ko rin ang mga yan. Hindi kasi pwede dito sa amin na 1 month before ka magpalit or 2 weeks before ka magpalit ng bedsheet kasi hindi po pwede po yan. Ayan, kung nakikita nyo, tinatanggal ko yung damit ng pelo. O, diba? Ayan, inaayos ko din yung camera ko para na makita nyo kung gaano ako kaganda. Char. Para makita nyo ang aking ginagawa. Actually, makikita nyo kasi kung napapansin nyo ay may salamin sa likod ko. Diba? Social. May salamin pa talaga. Maliban sa camera, may salamin pa. Oh, ayan, ina-arrange natin yung ating paglalagay ng pelo, yung cover ng unan. Ayan, papalitan natin lahat yan para mabango yan, para magamit ng amo natin ay mabango na yung kanilang unan na gagamitin. Ayan, kasi masaya sila o natutuwa sila kapag malinis ang kanilang kwarto at lagi mo silang inaalagaan. Hindi inaalagaan para hilutin kayo sa aalagaan yung kanilang bahay. Yan lang kasi ang routine ko guys. Ayan, kinuha ko na naman ng cellphone ko pero nagbago ang isip ko. Akala ko kasi hindi nakikita yung pagtulak ko ng bed. Mabigat kasi yung bed nila guys. Hindi siya bed na normal na light, kundi yung may mga bakal siya sa loob. Kaya yung mga kuko kong mahahaba ay kailangan kong putulin para na mahawakan ko yung giliran ng bed. Kasi pag di mo siya nahawakan, hindi mo siya mahihila. Or kahit i-push mo siya, kailangan mo siyang tanggalin. Or i-push mo siya ng pagitna para malinisan yung higaan. Kasi chinichik nila yan guys kapag hindi mo nalinisan yan ng maayos ay hinihipo po yan. Kaya mag-ingat-ingat sa kapwa kong OFW. Mag-ingat din kasi minsan may mga recorder sila or may mga camera sila sa ilalim ng bed. Hindi nyo rin nakikita yan guys kasi maliit lang yan na parang kung mayroong camera na parang bullpen, may camera din na parang tawag nga dyan, yung parang pako or tuwerka. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yun, sorry ha. Pasensya na po kayo at hindi ako marunong talaga magtagalog dahil mix ako. Pwede akong magsalita ng Ilonggo, pwede akong magsalita ng Bisaya, pwede rin akong magsalita ng Tagalog, pwede rin akong magsalita ng English, Spanish, at pwede rin ako sa Cebuano. Wag lang po ako kausapin sa Ilocano. Naiintindihan ko yung Ilocano pero light lang. Ayan, ina-arrange natin yung bed para na maging komportable yung paglagay natin ng mga damit. Yung pillowcase, yung comforter, ayan, mabigat yan siya guys. Kailangan mo siyang iangat kasi para mag-fit yung damit niya. Yung tawag dyan, hindi na ako marunong kung anong tawag dyan sa ng bedsheet na yan. Yung bedsheet na yan pala. Ayan, ina-arrange na natin yung pelo. At aayusin na natin at isunod natin yung comforter. Damitan na natin yung comforter guys. Ayan. Gawin lang natin ng maayos yung routine natin. Wala tayong magiging problema sa amo natin. Hindi man tayo perfect na makagawa ng maayos sa ating mga trabaho, pero at least nagagawa pa rin natin yung ating routine sa ating mga amo. Kaya guys,
isang advice lang din. Pagtiyagaan natin kahit minsan buryong yung amo natin. Pagtiyagaan natin kahit minsan mga tupakin ang mga yan. Kasi kung napapansin nyo, tayo rin ay may tupak, tayo rin ay bugnutin. Lalo na pag marami tayong problema, maraming iniisip, lalo na involve ang pera, pamilya, at lalaki. Speaking of lalaki, hindi naman lahat, no? Pero ang pinaka-main point talaga na problema natin ay money matters at saka pamilya. Pero kung kaya lang naman natin na masurvive yung sarili natin na hindi mag-isip ng grabe para na hindi makapag-isip ng hindi maganda sa sarili natin at hindi makapagsalita ng hindi maganda sa pamilya natin or hindi mo gawa ng masama ang sarili mo. Ito guys, sasabihin ko sa inyo, laban lang tulad ko, no? Tulad ko, lumalaban ako kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Iniiyak ko lang, pahid, pupunasan ko lang yung mga luha ko, tas ngingiti ulit. Magbablog ako ulit. Kahit ba naman sabihin, hindi madali kumita ng pera sa social media. Pero kailangan nating pagtiyagaan dahil darating din ang araw, darating ang bukas, darating ang panahon na para sa atin, no? Kaya sipag, magsumikap lang, magtiyaga, magdasal para naman lahat ng gusto mo, lahat ng nanaisin mo, siksik liglig na nag-uumapaw na biyaya ang darating kapag nagsusumikap ka at maayos ang lahat, no? Kailangan kasi step by step yung paggawa. Hindi man natin maiwasan ang malungkot, ang mangutang, ang makapag-isip ng hindi maganda, pero kailangan natin i-balance ang sarili natin. Kailangan natin pangalagaan ang sarili natin. Kailangan natin ang ating lakas, ang ating katawan, dahil yan ang nagbibigay sa atin ng buhay, ang palakasin tayo at kumain ng maayos. Pwede mag-diet pero hindi sabi na porket nag-diet ka, mag-diet ka na lang. Hindi, balance mo rin yung pagda-diet mo, no? Hindi yung sabihin nagkik-hair ka sa katawan mo, gusto mong sumeksi. Pwede kang sumeksi pero i-balance mo rin na kailangan may protina ka sa iyong katawan. Kailangan may lakas ka sa iyong katawan, no? Tayong mga kunyang, hindi man sabihin natin kunyang kasi proud tayong mga OFW. Kasi tayo yung tayo yung lumalaban sa kahit anong paraan. Tayo yung lumalaban para sa pamilya natin. Tayo yung lumalaban at nagsusurvive sa kanila. Kahit wala nang natira na pera sa atin, kahit allowance na lang minsan wala pa. Basta maibigay lang natin yung kailangan nila sa Pilipinas. Pero sana naman, ayan, inaayos ko lang yung camera, magtira para sa sarili. Magtira para sa pagmamahal sa sarili. Kasi hindi lahat ng oras ang pamilya ay nasa tabi natin. Ang pamilya, aalagaan tayo. Alam nyo, bandang huli, tayo pa rin ang mag-survive sa sarili natin. Tayong mag-isa lang. Kahit ba naman sabihin may mga anak tayo, may magulang tayo, may kapatid tayo, ay, balang araw, mag-isa lang din tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi, hiram lang din yan sila para sa atin. Sila ay simbolo lang ng isang pagmamahal sa buong pamilya. Kumbaga, napansin nyo, di ba, isinilang tayo sa mundo na mag-isa. So, aalis din tayo sa kanila na mag-isa. Ayan, na gumagalaw kasi yung yung cellphone ko hindi naaayos. Kaya, ayun, lagi na lang siyang natutulog. Sabi ko, gumising ka kasi maglalaba tayo. Ayan, pagkatapos kong magpalit ng bedsheet ay nilabahan ko, nilagay ko na sa washing machine.
Actually, nilalagay yan sa net. Ayan o, pinapakita ko kung ano yung liquid na ginagamit ko yung sabon. Kasi, hindi kami gumagamit ng powder dito. Ayaw nila yung sobrang amoy. Tsaka medyo masilan yun sila pagdating sa labahan. So, ayan guys. Nilalabahan ko na yung mga bedsheet na kinuha ko sa bed ng amo ko. At ayan, in-start ko na. At tapos na tayo. Pasensya na kayo sa legs kong maganda, charot. Ayan, at sa tuhod kong maitim. Natural na lang talaga yan sa akin kasi nangihiram lang tayo ng kulay. So, ayan na guys. Tapos na tayo sa ating pagpapalit ng bedsheet. At tapos na rin tayo sa paglagay sa washing machine. At nilalabanan natin yung bedsheet. At nandito na naman tayo sa my living room. Kung napansin nyo, pinupulot ko yun, nililinis ko yung mga basura sa lamesa. Kasi pinagkainan yun ng dalawang mag-asawa na iniwan lang sa lamesa. Actually, pag nandito yung dalawa kong amo, yung tunay ko talagang amo, ay hindi sila gumaganyang dalawa. Pero pag sila lang ditong dalawa, ay medyo umaabuso yan silang dalawa. Kasi lagi ko sinusunod yung mga mga kalat nila. At ayan na nga, tapos na tayo sa pagtapon ng basura sa ibabaw ng lamesa. At kung napapansin nyo, nagwawalis na naman ako. Yan ang routine ko araw-araw. Maglinis, magwalis, magmap, magpunas ng mga appliances at sofa. Yan lang naman ang ginagawa ko dito sa bahay na to guys. Kasi unang-una, hindi naman ako namamalingki. Pangalawa, hindi rin ako nagluluto ng dishes. Ang niluluto ko lang talaga lagi, kanin at gulay. At yung gulay ay, kumbaga, binablanch ko lang siya. Yun lang. Pag sa ulam naman ay hindi ako ang nagluluto, lalo na pag special. Ang amo kong lalaki ang nagluluto. Either amo kong lalaki o ang amo kong babae. At saka dito sa loob ng bahay, ay tulungan kami dito guys. Hindi sabi na porkit may katulong, iasa na lang sa katulong. Dito ay tulungan. Ang isa, tagalinis ng lamesa, tagalagay ng yung tawag dyan, yung plastic, yung parang mantel. Tapos yung isa naman nagluluto at yung isa naman naghuhugas ng plato. Ganyan kami dito guys, parang pamilya lang. Pero take note, kahit ba sabihin natin tinuring tayo ng pamilya ng amo natin, ay amo pa rin sila. Huwag tayo basta-basta magtiwala talaga. Yan lang po, maraming salamat. Hanggang sa muli.